Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabik. Damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Magandang araw po sa lahat ng nakikinig dito sa Energy FM. Ako po si Karen. 27 years old at kasalukuyan pong naghahanap ng sagot sa mga katanungan ko. Lindsay, gulong-gulo na po ako. I'm seeing this guy po kasi. 30 years old na po siya. 3 linggo na po kaming nagkikita ng madalas. At aaminin ko po, may mga bagay na rin kaming ginawa together. Naniniwala po ako na gustong-gusto namin ang isa't isa. Pero nung pinakilala ko na siya sa nanay-nanayan ko, tinanong siya kung ano raw bang status naming dalawa. Ang sabi nitong guy na to, hindi pa po kami. Kasi po, we're taking our time para makilala po ang isa't isa. Kasi ako po yung tipo ng lalaki na naniniwala sa kasal. At may tendency po na magpakasal ako sa anak nyo. Hindi po kasi biro ang kilalanin po ang isang tao. Yun ang sagot niya sa nanay-nanayan ko. Kaya naman, napagsabihan siya nito. Actually, nasaktan siya nung sinabi ni nanay na, so kung hindi pa kayo, pwede ko pa pala siyang ipakilala sa ibang lalaki.
Hindi pa naman kayo eh. Alam mo, Lindsay, halatang nanlambot siya sa narinig niya. Tapos ang sabi niya, ipapakilala niyo pa po siya? Bakit po? Ang pagkakaintindi ko kasi is, kapag sobrang kilala na namin yung isa't isa, saka lang kami magkakaroon ng label. Naguguluhan din kasi ako eh. Kasi itong guy na to, palagi niya akong pinapakilala sa mga kamag-anak niya, sa mga kaibigan niya, sa mga katrabaho niya. Tuwang-tuwa naman ako kasi ibig sabihin nun, proud siya sa akin. Diba? Nga pala, isa pong sundalo ang lalaking ito. Nakakapag-usap lamang po kami through text and call. Tapos sira pa nga yung cellphone niya madalas. Alam niyo po, nung unang linggo ng pagkakakilala namin, palagi kaming magkausap, tsaka magkatawagan. Tinanong ko siya agad kung seryoso ba siya sa akin. Para naman malaman ko kung mag-aaksaya ba ako ng oras sa kanya. On the second week, na-experience ko na dito yung hindi siya nagparamdam ng 2 araw. Ang sabi niya sa akin, nagbrigada eskwela daw kasi sila. Tapos, wala pang mapaloadan sa malapit. Pero hindi talaga ako mapakali eh. Gustong gusto ko siya makausap. That's why, Lindsay, I gave in. Tinadtad ko talaga siya ng messages. Sinabi ko sa kanya kung anong nararamdaman ko. Tapos tinawagan ko siya. Pinaloadan ko pa siya. Pero alam mo, hindi ko alam kung bakit binlock niya ako sa Facebook. Oo. Nagulat na nga lang ako eh. Nangyari to nung 2 linggo namin. Tinanong ko siya kung siya ba yung nag-aayos ng Facebook niya. Tapos, ang pagkaka-explain niya sa akin is, meron daw siyang ex na sobrang galing sa technology. Magaling daw sa computer, sa internet, at baka siya yung nakikialam sa account niya. Siyempre, nagdalawang isip ako, Lindsay. Dala na rin siguro ng trauma na binigay sa akin at iniwan ng ex ko. Natatakot akong magtanong dito kay Sundalo Guy. Gusto kong malaman ng, ano ba? May girlfriend ka ba? May asawa ka ba? May anak ka ba? Engaged ka ba? Pero ayoko naman kasing isipin niya na napaka-negative ko. Tsaka ang dami-dami kong tanong. Kaya minsan binibiro ko na lang siya. Na baka naman mamaya may girlfriend ka. O baka naman mamaya kasal ka na. Alam mo, Lindsay, hindi naman talaga ako demanding na tao eh. Ang akin lang sana, sana naman nag-a-update siya. Para naman maintindihan ko kung anong nangyayari. Eto pa, uuwi siya sa kanila sa December. Siyempre, somehow, nag-wish ako na sana
isama niya ako sa kanila. Sana lang. Ano po bang dapat kong gawin? Hindi na kasi ako mapakali. Gaano katagal pa ba ang dapat kong ipaghintay para magkaroon kami ng label? Pwede ba akong makipagkilala sa ibang lalaki? O dapat ko ba siyang hintayin na lang? Lindsay, sana naman mapayuhan ninyo ako. Muli, ako si Karen. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Gina po. Karen po. Gina po. At sa paborito kong apo, si Karen. Uy, aminin mo naman, natatandaan mo yung anong commercial na yun. Oo, bakla ka ng taon. Excuse me? Excuse me? Ang tagal na ng commercial na yun, napapaghalataan yung edad natin, guys. Oo. Ang oras natin ay 9:22 na ng umaga. Ibig sabihin, para doon sa ating panggas o pang-cash raffle promo, ito pong ating winner na nabunot na si Kuya Arsenio Peñaranda ay hindi makakakuha ng 500 pesos panggas because hindi siya tumawag within an hour. Okay, in-announce ko yung pangalan niya ng 8:14 ng umaga. So dapat hanggang 9:14 tumawag siya. Okay, so mamaya titingnan po natin kung matatawagan natin at kung magpipick up ba siya ng phone, kung mananalo nga ba siya ng 200 pesos. Okay, mamaya, or baka naman wala siyang mapapanalunan at all. Wow! Okay. Once again, pang-gas o pang-cash raffle promo. Pero punta tayo dito. Oo, kay Karen. Hoy, Karen, ano ka ba? Oo, wala kayong label pero may mga ginawa na kayo together. Ikwento mo naman sa akin. Ano yun? Naku, yung mga ganyang kwento, gustong-gusto niya ng mga pangga natin. Lalo na, kaka-birthday lang ni Sir Noli. Oo, ng Energy FM at saka yung business partner ko si Ray. Oo, Master. Master, nag-milk tea kami kahapon sa Pebbles dahil birthday mo. Oo. Celebrate namin ang birthday mo sa pamamagitan ng pag-inom ng milk tea. Oo. Uy nga pala, naghahanap kami ng lash tech at saka nail tech dyan sa Pebbles. Baka naman gusto ninyo mag-apply. Oo. Achuchu. Dali na. Dali na, please. Please! Hoy, ano ka ba, Karen? Hindi ka nga hindi kayo madalas nagkikita. Tapos sinasabi mo na binlock ka sa Facebook. Tapos hindi ka pa madalas mini-message, hindi ka pa madalas tinatawagan. Tapos ang layo-layo sa'yo, te. Talaga bang bet mo yung ganyang relasyon? Sorry ha, real talk lang. Wow! Hindi ba mas deserve mo, di ba? Di ba mas deserve mo yung taong laging nandyan sa tabi mo? Yung tipong anytime na gusto mo ng kayakap, gusto mo ng ka-holding hands. Tipong pwedeng-pwede anytime? Oo. Kesa naman dito kay Kuya Sundalo, guy. Wow! Alam mo, okay lang sana kung nakikita mo na nag-e-effort si Kuya Sundalo, guy Kaso di ba parang alam mo yun, hindi natin maintindihan ang mga pangyayari sa buhay. Diba? Minsan magpaparamdam, minsan hindi. Minsan tatawag, minsan hindi. So kung kailan lang siya magparamdam, saka ka lang kekembot, saka ka lang, diba? Saka ka lang magiging excited. Minsan alam mo, paraan niya ng mga lalaki para alam mo yun, pahabulin tayong mga babae. Totoo lang ha, yung hindi sila madalas magpaparamdam, tapos tayo naman dahil fall na tayo, as in plakda on the floor, talagang hahanap-hanapin natin yung presensya niya. Hahanap-hanapin natin yung kanyang character, yung pagkatao niya. Lalo na kung talagang gusto natin yung guy, di ba? Or in love tayo dun sa guy. Pero dahil sa alam nilang in love tayo sa kanila, yan ang gagawin ng mga lalaki. Magpapahabol sila. Di ba, no? Din-din. Oo.
din sa siyastre. Oo, sinasabi ko sa'yo. Kaya huwag ka magpapaloko sa mga lalaki. So, yun ang piece ko dito. Yun ang take ko dito. Kung po pwede ka naman makipag-jowa, 'di ba, sa mas malapit, yung tipong hindi ka pinanghuhula kung kailan ka lang tatawagan, baka alam mo yun, mas deserve mo yun. But again, yung sa'yo pa rin ang desisyon niyan eh. Kung gusto mo talaga siyang hintayin, 'di ba? Kung gusto mo talagang, alam mo yun, talagang i-prove na long distance relationship is, perfect. At gusto mong maging maganda yung kalalabasan ng relationship ninyo kahit magkalayo kayong dalawa, then so be it. Pero kasi, alam mo, being in, number of relationships na before, mas masarap pa rin yung tipong pwede mo siyang yayain kapag gusto mong lumabas, pag gusto mo siyang yakapin, yayakapin mo siya. At saka, on top of everything, mas maganda pa rin yung lalaki na bibigyan ka agad ng clarity and security sa relationship. Diba? Feeling ko naglato-lato na kayong dalawa, diba? Oo. Tapos wala pa rin kayong label. Sinasabi ko sa iyo Bakit ka kasi nakipaglato-lato sa kanya nang walang label? Hindi ka binibigyan ng label. Yung suka nga may label eh. Tapos ikaw wala. Pero nakipaglato-lato ka sa kanya. So, alam mo yun, paano ka pa niya bibigyan ng label? Paano ka pa niya liligawan? Paano ka pa niya ipopursue kung, alam mo yun, hindi ka pa niya nga matawag na girlfriend, talagang bumigay ka na agad at you've done things together already. Yun yung sabi niya sa kanyang letter, di ba? So, yun lang masasabi ko, no? Pero kung gusto mo talaga na paghirapan yung relationship na yan, so be it. Uy, basa tayo ng comments dito, pagpasensyahan na. Oo, sabi ni Diester Randy, naku, wag kang patanga-tanga, day. Sabi naman ni Ate Rovicel, wag ka umasa, Karen, baka may asawa na yan. Oo, maghanap ka na ng iba, yung mamahalin ka, tatawagan ka araw-araw, oras-oras, ganun. Sabi pa ni Ate Marilu, naku, di mo yan deserve, girl, di ka niya mahal, period, yun lang yun. Ay, grabe naman kayo dyan. Sabi naman ni Je sa Limbagat, huwag mo ipakita sa lalaki na patay ka sa kanya, girl. Oo, nabaliw ka sa kanya. Hayaan mong siya yung mag-effort at magparamdam sa'yo na gustong gusto kanya. Diba? Sabi naman ni Ate Yoli, Karen, kausapin mo kung ano ba talaga ang intention niya sa'yo. Totoo naman yan. Diba? Kaso nga ate, ayaw mag-reply. Oo, ang daming mga sinasabing brigada-brigada. Oo. Nako, ganyan. Tapos minsan wala pang load. Sinasabi ko sa inyo, oo. Bakit ka walang pang load or walang ma-loadan? Diba? Sabi naman ni Marilu Bernaldez, naku, may girlfriend na yan. Bakit di siya makapag-update sa'yo? Ang dami-daming alibay. Sa true, di ba? Ang dami-daming mga update, ang daming mga paraan para... Anong meron? Alam mo, ikaw, Baby Toby, nanggugulo ka ng programa. Ito si Baby Toby. Alam mo yun? Nanggaganti siya. Ayan, so yun sinasabi ko sa inyo. Oo, ha? So yun na po muna. Oo, Your Honor and judges. Oo, yun na po muna, Karen, ha? Oo. I-evaluate mo yung nangyayari sa buhay mo. Gusto mo yung evaluate? Hindi ka magiging professor. Diba? Tingnan mo muna kung ano yung mga mangyayari sa buhay mo, kung kaya mo ba nang wala siya. Kasi I'm sure, sa sandaling panahon na, alam mo yun, together pa lang kayo, wala pa naman kayong nahuhukay na pundasyon sa inyong friendship or kung ano mang something yan o situationship, baka mas madali pang umalis at kumalas. Sabi na sa inyo, pag hindi sure yung lalaki, hindi rin tayo sure dapat. On to the next dapat, ganyan. Huwag mong isara yung yung pinto mo, yung bakuran mo just because meron ka nagugustuhan na lalaki. Kung hindi ka naman niya binibigyan ng security, lalong-lalo na kung wala naman kayong label. Bakit ka magpapaka-exclusive sa kanya kung hindi ka naman niya binibigyan ng label? Wow! Diba? Yaan mo siya sa gusto niya mangyari. Pwede naman kayo maging friends. Yun lang yon, maging friends lang kayo, okay? Ay, nako Karen, thank you so much. And mamaya, Pangga, tatawagan po natin yung ating nanalo dito sa Panggas o Pang-Cash Raffle promo. Dahil hindi po siya nakatawag within 1 hour, tayo po ang tatawag sa kanya. Tingnan natin kung sasagot siya. Kasi kapag sumagot siya, nakumatik 200 pesos ang ibibigay natin sa kanya. Ngayon kapag hindi siya sumagot, wala tayong ibibigay sa kanya. Pag mamahal at arugana lang po, take care always, ganyan. Okay?
9:30 na po ng umaga para sa lahat po ng mga nasa situationship dyan, mga pangga. This song is for you. This one is called Why Can't It Be ni Angeline Quinto, Maring Angeline Quinto. Ito na po, kanta para sa inyo. Once again, ako po si Lindsay. Sa Energy FM. Tutok lang. You came along unexpectedly.